Sa video na ito ay mapapanood nyo ang Tagalog recap natin ng Wolverine Trilogy na pinagbibidahan ni Hugh Jackman, mula X-Men Origins Wolverine 2009, The Wolverine 2013, at ang Logan 2017. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating recap. Sa Canada sa taong 1845, ang batang si Victor ay binabantayan ang may sakit na si James Howlett kasama ang ama nito na si John. Ngunit si Thomas Logan na ama ni Victor ay biglang nagsisigaw sa labas ng pangalan ng asawa ni John at pinuntahan niya ito, subalit ilang saglit lang ay nabaril siya ng lasing na si Thomas. Nang narinig ni James ang putok ng baril ay agad na tumakbo siya sa ama at naabutan niya ito na nakahandusay na lang sa sahig. Dahil sa labis na galit ay lumabas sa kamay niya ang kanyang mga bone claw at mabilis na sinaksak si Thomas. Subalit sinabi ni Thomas na siya ang tunay na ama niya at bumagsak na. Ang ina ni James ay labis na natakot sa nagawa niya at tumakbo ang bata palabas ng kanilang bahay. Pero hinabol siya ni Victor at sinabing nararapat lang sa ama nila ang ginawa ni James at dahil magkapatid sila ay kailangan nilang magsama at protektahan ang isa't isa. Nang pinaghahanap na sila ng mga tao ay agad na umalis sina Victor sa kanilang nayon. Napunta na sa panahong nasa wastong edad na sina James at Victor at mula pa noon ay madalas na silang magkasama at pinoprotektahan ang isa't isa mula sa lahat ng kalaban nila habang sumasabak ng magkabilaan sa mga gera bilang mga sundalo noong American Civil War, World War I, at World War II. Dahil sa kanilang mutant regenerative power ay hindi sila namamatay at tumatanda. Ngunit habang tumatagal ay nagiging bayulente at mabangis ang pag-uugali ni Victor na tila isang hayop kaya't madalas siyang binabantayan ni James. Isang araw ay napasabak naman sila sa Vietnam War at papatayin rito ni Victor ang isang babae pero pinigilan siya ng kasamahan nila hanggang sa napatay niya ang kanilang officer. Agad na pinalibutan siya ng mga kasamahan nilang sundalo pero si James ay prinotektahan ang kapatid niya sa kanila. Sa sunod na araw ay sinentensyahan sila ng pagkamatay sa firing squad ngunit hindi sila namatay rito kaya't kinulong na lang sila sa maliit na selda ng panghabang buhay. Pero pinuntahan sila ni Major William Stryker at sinabing alam niyang mga mutant sila na may kakaibang abilidad. Pagkatapos ay inalok niya sina James na sumali sa kanyang espesyal na grupo ng mga mutants upang magpatuloy pa rin na magserbisyo sa bansa bilang mga mandirigma. Pumayag ang magkapatid at habang sakay ng isang military plane ay nakasama nila rito ang Team X ni Major Stryker. Maya-maya ay nakarating na silang lahat ng Lagos, Nigeria upang sumugod sa isang gusali na may malaking operasyon ng diamond trafficking. Ang isang miyembro ng Team X na si Agent Zero ay sobrang galing na pinatumba ang karamihan sa mga mercenary sa labas ng gusali gamit ang kanyang dalawang baril. Pagkatapos si Fred na may invulnerability power ay pinigilan ang mercenary sa tangke na pasabugan sila at ang sasakyan nito ang napasabog niya. Ilang saglit ay napansin ng boss ng operasyon na ang grupo ay nasa elevator nila at pinahinto niya ito. Si Bradley naman na may technopathy power ay kinontrol ang elevator at inabangan sila ng maraming mercenary sa pinto. Pero mag-isang lumabas rito ang isa pang miyembro ng Team X na si Wade Wilson at napakabilis na pinabagsak ang lahat ng mercenary sa loob ng silid gamit ang kanyang mga katana blades. Ang boss ay gagamitin na ang baril niya pero pinigilan siya ni John Wraith na may teleporting ability. Inakala nito na kukunin ng Team X ang kanilang mga diamante pero sumagot si Stryker na nais lang niyang malaman kung saan nila nakuha ang sobrang rare na mineral na yon. Sinabi ng lalaki ang pinagmulan nito na di kalayuan roon at agad na pinuntahan nila ito at tinanong ni Stryker ang mga lokal ng lugar kung saan nila nahanap ang mineral. Nasabi ng leader ng lokal na galing raw ito sa isang bulalakaw pero tumangging sabihin kung nasaan dahil sagradong bagay ang mineral sa kanila. Si Stryker naman ay pinag-utos kina Victor na patayin ang mga lokal roon pero mabilis na pinigilan sila ni James at sinabing hindi na tama ang ginagawa nila. Pagkatapos ay tinapon na niya ang kanyang dog tag at tumiwalag na siya sa grupo. Pinigilan siya ni Victor pero umalis pa rin roon ang kapatid niya. Sa deleted scene ay nagpakita roon ang batang si Storm at pinagmasdan umalis si James habang kumukulob ng malakas sa kalangitan. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Makalipas ang 6 na taon si James na inadapt na ang pangalan ng ama niya bilang si Logan ay naninirahan na sa kabundukan ng Canada kasama ang kanyang asawa na si Kayla at nagtatrabaho siya roon bilang mananabas ng mga puno. Samantala si Bradley na nagtatrabaho na sa isang carnival ay pinuntahan ni Victor. Sinabi niya rito na wala siyang pinagsabihan sa pagpatay nila noon sa mga lokal ng Lagos pero si Victor ay mabilis na pinatumba siya.
Lumipas ang ilang araw habang nagtatrabaho si Logan ay pinuntahan siya ni Stryker na ngayon ay isa ng Colonel kasama si Agent Zero. Sinabihan niya si Logan na may pumapatay sa kanilang dating team at kailangan nila ang tulong niya. Pero tumanggi sa kanya ang bida at agad na inalisan sila. Pagkatapos ay sinundo ni Logan ang asawa niya sa isang school kung saan ay nagtatrabaho ito bilang teacher. Ngunit napansin nilang may dalawang lalaki na nagtatalo sa gitna ng kalsada at sinubukan na kausapin ni Logan ang isa pero sinuntok siya nito na agad na napigilan niya. Lumapit na rin si Kayla sa lalaki at hinawakan ito sa balikat at sinabihan na padaanin sila sa kalsada na agad na ginawa nga ng lalaki at kinamangha ni Logan ang abilidad ni Kayla. Kinagabihan ay kinuwento ni Kayla kay Logan ang istorya ng Moon kung bakit ito nag-iisa. Noon ay may kasintahan siya na si Kuwai Kawatso at nakatira sila sa Spirit World. Pero ang trickster spirit ay pinapunta si Kuwai Kawatso sa Earth upang kumuha ng mga bulaklak na pinapakuha raw sa kanya ng Moon. Subalit hindi alam ni Kuwai Kawatso na hindi na siya makakabalik sa Spirit World kapag bumaba siya sa Earth. Mula noon ay gabi-gabi niyang tinitingnan ang Moon sa kalangitan at sinisigaw ang pangalan nito ngunit kahit kailan ay hindi na niya siya nakapiling. Natawa si Logan sa pangalan ni Kuwai Kawatso pero sinabi ni Kayla na ang ibig sabihin nito ay Wolverine. Kinabukasan habang papunta si Kayla sa trabaho ni Logan ay biglang hinarang siya ni Victor sa kalsada. Kinalmot niya ang kotse ni Kayla at nilapitan nito habang si Logan ay naamoy ang kapatid niya sa paligid. Nakakita si Logan ng ulo ng hayop sa daan at na-realize niyang nasa panganib si Kayla. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang kotse nila na may kalmot ni Victor. Pagkatapos ay nahanap niya roon si Kayla na nakahandusay na lang sa damuhan at ito ay labis na kinagalit niya. Kinagabihan si Victor na nasa kalapit na bar ay nahanap roon ni Logan. Pero ang kapatid niya ay mabilis na inatake siya palabas ng bar at hinampas sa mga punong kahoy. Ang bida ay galit na kinalaban si Victor subalit madaling nakakalamang ang kapatid niya sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Logan at buong lakas na kinalaban si Victor hanggang sa nabalibag niya siya pero binagsak nito sa kanya ang mga punong kahoy roon. Pagkatapos ay hinagis siya sa dumadaang kotse at pinutol pa ang mga bone claw niya. Sinabi naman ni Victor sa kanya na hindi sila tulad ng mga tao at inalisan na siya. Kinaumagahan ay nasa ospital si Logan at nagulat ang mga doktor na wala na siyang sugat. Nang nagising na siya ay nakita niyang nandoon si Stryker at sinisi niya ito sa pagkamatay sa asawa niya. Pero sinabi ni Stryker na hindi niya alam na si Victor ang umaatake sa mga miyembro ng team nila. Nakaraan ay sobrang naging bayulente ni Victor at kinailangan niya siyang ikulong pero nakatakas ito at nagplanong tugisin silang lahat. Umalis na roon si Logan upang maghiganti uli sa kapatid ngunit sinabihan siya ng Colonel na hindi niya ito matatalo. Pero may mga kagamitan siya na maaaring ibigay sa kanya upang matalo niya si Victor at sinisigurado niya kay Logan na makakapaghiganti na siya rito. Kahit naman duda at mabigat sa kalooban ng bida ay pumayag na rin siya kay Stryker. Pagkatapos ay dinala niya si Logan sa kanilang military laboratory at sinalang sa isang kakaibang equipment. Sinabi sa kanya rito ng Colonel na nakita na niya ang mineral na hinahanap nila noon sa Nigeria at mula rito ay nakalikha sila ng indestructible na metal na ang adamantium. Ito ang isasalin nila sa katawan niya na ang tanging paraan lang upang matalo niya si Victor. Binalik naman ni Stryker ang dog tag ni Logan pero pinapalitan niya ito ng may pangalang Wolverine. Maya-maya ay pumunta rin sa pasilidad si General Monson upang makita ang magiging resulta ng programa ni Colonel Stryker na pinangalanan nitong Weapon X o ang Weapon 10. Ilang saglit ay nilubog na nila si Logan sa tubig at sinimulan ang salina ng adamantium components sa lahat ng parte ng mga buto niya. Ngunit dahil rito ay biglang tumaas ang heart rate ni Logan at pati ang temperatura ng katawan niya ay uminit sa punto na ang tubig sa equipment ay uminit rin. Hindi nagtagal ay nagtagumpay sina Stryker na isalin sa mga buto ni Logan ang adamantium ngunit biglang hindi na tumibok ang puso niya. Nadismaya rito ang Colonel pero makalipas ang ilang saglit ay unti-unti nang bumabalik ang heart rate ni Logan na labis na ikinatuwa niya at sinabihan si Agent Zero na burahin ang memorya niya at kumuha ng DNA nito upang gamitin sa kanilang Weapon 11. Pero narinig ito ni Logan at dahil ayaw niyang mawala ang mga memorya niya ni Kayla ay agad na bumangon siya sa equipment. Si Agent Zero ay pinagbabaril siya pero wala na itong talab sa kanya at umatake si Logan ng mga sundalo sa daan habang tumatakbo paalis roon. Gamit ang kanyang mga bagong adamantium claw ay nakalabas siya ng pasilidad at lumundag sa isang talon. Si Agent Zero naman ay inatasan ni Colonel Stryker na tugisin si Logan. Maya-maya ay pumasok si Logan sa bar ng mag-asawang sina Travis at Heather. Pinasok rito ni Travis si Logan na may dalang baril at nakita siya na walang saplot at nilalamig kaya't binigyan niya siya ng kumot at inimbitahan sa kanilang bahay. Matapos masuot ng bida ang mga kasuotan ng dating anak ng mag-asawa ay inobserbahan niya ang kanyang mga adamantium claw. Pero nang tinawag siya ni Travis upang kumain ay aksidenteng nasira niya ang lababo roon.
Agad na sinabihan niya ang mag-asawa na babayaran niya ito at sumabay siyang kumain ng hapunan sa kanila. Maya-maya ay bumalik siya sa barn at dito nagpalipas ng gabi. Sa sunod na araw ay umupo siya sa motorsiklo ni Travis at binigay sa kanya nito ang jacket ng anak nila noon. Dumating rito si Heather subalit may biglang bumaril sa kanya at pati kay Travis. Ito pala ay si Agent Zero at ang kasama nitong sundalo sa helicopter ay pinasabog ang barn pero agad na nakalabas roon ng Wolverine sakay ng motorsiklo. Si Agent Zero sakay ng helicopter ay hinabol si Logan at pinagbabaril nila siya ng machine gun. Magaling na nakakaiwas ang bida sa mga atake ni Zero sakay ng motorsiklo ngunit hinabol naman siya ng mga military truck nila. Inatake niya ang machine gun ng isa rito at agad na natakasan subalit nakaabang na sa kanya sina Zero sa kabilang parte ng kalsada kaya't napilitan ang Wolverine na lumiko pabalik sa kabilang direksyon at nagpatumba ng isang military truck. Pagkatapos ay sumampa siya sa isa pang truck ngunit pinasabugan ito ng mga kalaban at tumalon siya sa kanila at pinutol ang LSC ng helicopter nila na agad na kinabagsak nito. Pagkatapos ay narinig ni Logan si Stryker sa radyo ni Zero at sinabihan niya ito na pagkatapos niyang patumbahin si Victor ay susunod niya siya. Dahil naman pinatay ni Zero sina Travis ay pinaliyab niya sa daan ang langis ng helicopter upang pasabugin ito. Maya-maya ay pumunta si Logan kay Wraith at kinuwento rito ang lahat pati ang pagkakaroon niya ng mga adamantium claw. Nasabi sa kanya ni Wraith na matapos ng ilang buwan noong umalis siya sa grupo nila ay umalis na rin si Wraith dahil hindi na niya matiis ang mga panibagong misyon nila na tumugis ng mga kauri nilang mutant para sa masamang plano ni Stryker. Nasabi pa ni Wraith na upang mahanap niya si Victor ay malamang malalaman niya ito kay Fred dahil close sila ni Zero noon. Nang pinuntahan nila ito ay mukha na siyang nilalang na nilamon ang tunay na Fred ayon kay Logan. Pagkatapos ay tinanong sa kanya ni Logan ang lokasyon ni Victor at tinawag siyang Bob. Pero ang pagkarinig ni Fred ay tinawag niya siyang Blob kaya't pinatalsik niya siya. Naisip naman ni Wraith na labanan ni Logan si Fred sa boxing upang malabas nito ang galit sa kanya at maaaring pagkatapos nito ay makipag-usap na si Fred sa kanya. Pero habang nakikipag-boxing si Logan kay Fred ay namroblema pa siya kung may sasakto bang stretcher rito kung mapatumba niya ito. Ngunit ang lalaki ay hindi tinatabla ng mga suntok ni Logan at nagagawa siyang suntukin ng mabilis ng maraming beses. Hanggang sa hinedbutt siya ni Fred pero labis na nasaktan ito sa adamantium na bungo ni Logan pagkatapos ay pinatumba niya si Fred sa pagpuntirya sa ulo nito. Sa kasalukuyan ay yun ang estudyante na si Scott Summers na may optic blast mutant power ay pinuntahan ni Victor sa eskwelahan nito. Hinabol niya ang binatilyo sa loob ng gusali na parang mabangis na hayop at si Scott ay aksidenteng nakalikha ng malaking damage sa eskwelahan. Nahuli na siya ni Victor at kasama ang Colonel ay kinidnap nila si Scott upang kumuha rito ng mutant DNA. Ilang saglit ay ginising ni Logan si Fred at tinanong sa kanya kung nasaan si Victor. Sumagot si Fred na si Victor ay nagtatrabaho pa rin kay Stryker at pinapatakbo nila ang isang isla kung saan nila dinadala ang mga dinudukot nilang mutants upang pag-eksperimentuhan at pagsamahin ang lahat ng kapangyarihan nila sa isang mutant. Dito na na-realize ni Logan na pinapatay ni Stryker kay Victor ang asawa niya upang mapapayag nila siya na isailalim rin sa eksperimento nila. Galit na tinanong naman ng bida si Fred kung nasaan ang isla ngunit hindi niya ito alam. Pero nakaraan lang ay may isang mutant na nakatakas roon at ito ay si Remy LeBeau ng New Orleans na tinatawag na Gambit dahil kinukuha niya ang lahat ng pera sa poker. Agad na umalis na roon si Logan at sumama sa kanya si Wraith. Kinagabihan ay pinuntahan nila ang isang kasino kung saan nila nahanap si Remy LeBeau. Si Wraith ay nagbantay sa likod kung sakaling tumakbo sa kanila si Remy ngunit nakaharap niya rito si Victor. Samantala si Logan ay sinimulan ng kausapin si Remy at sinabihan siya na tutulungan niya sila na makapunta sa isla ni Stryker. Si Wraith naman ay matapang na kinalaban si Victor gamit ang mutant teleport ability niya subalit ilang saglit lang ay nagawa siyang pabagsakin ng lalaki sa mabilis na paghawak sa spinal cord niya at binali ito. Sa kasalukuyan na yun si Remy ay inakalang tauhan si Logan ni Stryker dahil napansin nito ang dog tag niya na pareho sa mga sundalo na nagdala sa kanya sa isla. Kaya't inatake ni Remy si Logan ng maraming beses gamit ang kanyang mga baraha na kinatalsik niya sa likod ng kasino. Subalit nakita ni Logan roon si Victor na tinumba si John at kinuhaan ng DNA. Pagkatapos ay galit na siniko ng bida si Remy at mabilis na inatake ang kapatid niya. Dahil sa adamantium sa katawan ng Wolverine ay madali na niyang na-overpower si Victor. Pero si Remy gamit ang kanyang staff ay malakas na pinatalsik silang dalawa. Dito na tumakas si Victor kay Logan at si Remy ay nagpatuloy na kinalaban ang bida pero naputol niya ang staff nito. Ang lalaki naman ay nagawa siyang mapabagsak at mabilis na umalis na rin sa lugar pero si Wolverine ay madaling winasak ang hagdanan na kinakatayuan niya gamit ang kanyang mga adamantium
adamantium claw at bumagsak ito pati si Remy. Inis na sinabihan ni Logan si Remy na dalhin niya siya sa isla at papatumbahin ni Logan sina Stryker na mga kinamumuhian niya at pumayag na sa kanya ang lalaki. Sa sunod na eksena si Colonel Stryker sa isla ay pinuntahan ni General Munson at tiningnan ang kanilang Weapon 11 na ang katawan pala ni Wade. Sinabi ni Stryker na plano niyang gamitin ito sa mga susunod na gera nila upang makapagligtas ng maraming buhay. Pero ang general ay nalaman na may labis na galit si Stryker sa mga mutant dahil sa pagpatay sa asawa niya ng kanyang mutant na anak kaya't ipapasarado na ni Munson ang programa niya. Subalit si Stryker ay mabilis na sinaksak si General Munson na kinabagsak nito. Maya-maya ay sinakay ni Remy si Logan sa kanyang maliit na eroplano papunta sa isla ni na Stryker at hindi nagtagal ay narating na nila ito na ang 3 Mile Island na isang nuclear power plant at bumaba na si Logan sa dagat ng isla. Pagpasok niya sa pasilidad ay nakita niya rito ang Colonel na malapit nang matapos ang kanyang Weapon 11 na susunod sa mga utos niya. Pinaliwanag ni Stryker kay Logan na ang Weapon 11 ay ang isang mutant killer na si Deadpool. Pagkatapos ay pinakita niya roon si Kayla na buhay pa pala dahil pineke lang ni na Victor ang pagkamatay niya. Nalaman raw ni Stryker na ang paghihiganti ang mag-uudyok kay Logan na sumailalim sa eksperimento nila kaya't nagawa nila iyon kay Kayla na inatasan rin ni Stryker noon na bantayan si Logan. Si Kayla ay may mutant power na takto-hypnosis na kayang kumontrol ng isip ng tao kaya't ang pagsasama nila ni Logan ay walang katotohanan. Labis na kinagulat at kinadismaya ito ng bida sa babae at umalis siya roon na mabigat ang kalooban. Ilang saglit si Victor ay sinabihan si Stryker na ibigay rin sa kanya ang adamantium katulad ng pinag-usapan nila. Pero sumagot ang Colonel na hindi niya mabibigay ang adamantium sa kanya dahil di niya kakayanin ang proseso nito. Nainis si Victor at sinakal si Kayla pero agad na narinig ni Logan ang sigaw niya at galit na hinarap ang kapatid. Pagkatapos ay buong lakas na inatake ng Wolverine si Victor at hindi ito nakapalag sa kanya dahil sa mga matitinding atake na natatanggap niya, hanggang sa nahulog sila sa mababang parte ng pasilidad. Dahil sa sobrang galit ay tatapusin na ni Logan ang kapatid pero sinabihan siya ni Kayla na hindi siya isang hayop at sinuntok na lang niya si Victor. Nilapitan naman siya ni Kayla at sinabing nagawa niya lang ang lahat ng iyon sa kanya dahil pinangakuan siya ni Stryker na papalayain ang kapatid niya na kinulong rin nila roon. Agad na pinuntahan nila ang mga kulungan ng mga mutants na pinag-eeksperimentuhan ni na Stryker. Pagkatapos ay tinulungan ni Logan na palabasin sila rito kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Kayla na si Emma. Samantala si Stryker ay pina-activate na ang kanilang Weapon 11 na si Deadpool kahit hindi pa kumpleto ang proseso rito. Samantala si Logan ay tinulungan makalabas ng pasilidad ang mga mutants kasama si Kayla subalit hinarang sila ni Deadpool kaya't pinaalis na sila roon ng bida. Si Stryker naman ay kinontrol na si Deadpool upang atakihin si Logan at napansin niyang may regenerative ability rin siya. Matapang na kinalaban pa rin ni Logan si Deadpool subalit madali siyang napapabagsak nito. Samantala sina Kayla ay naghahanap ng ibang mapaglalabasan sa pasilidad ngunit biglang pinagbabaril sila ng mga sundalo ni Stryker pero sinalag ito ng diamanteng katawan ni Emma. Nagtulungan naman sila ng binatilyong si Scott na pabagsakin ang mga sundalo gamit ang kanyang malakas na optic blast. Subalit si Kayla ay pinauna nang umalis roon sina Emma dahil sa natamaan pala siya ng mga sundalo kanina. Sa kasalukuyan na yun si Wolverine ay patuloy na nakikipaglaban kay Deadpool subalit nakakalamang pa rin ito sa pakikipaglaban sa kanya kaya't naisipan niyang tumakbo palayo rito at umakyat sa nuclear tower. Ngunit agad na nag-teleport si Deadpool papunta sa kanya at dito nila pinagpatuloy ang kanilang matinding laban pero madaling na-overpower pa rin siya nito kahit paibigay niya ang kanyang buong lakas. Hanggang sa pinagutos ni Stryker kay Deadpool na pugutan si Logan pero mabilis na napigilan siya ni Victor at tinulungan iangat ang kapatid. Pagkatapos ay pinagtulungan na kalabanin ni na Logan at Victor si Deadpool ng magkabilaan kung paano sila nakikipaglaban ng sabay noon sa mga gera. Hanggang sa pinasabugan silang dalawa ng malakas na optic blast ni Deadpool ng ilang beses pero pinigilan ito ni Logan gamit ang mga claw niya at binalik kay Deadpool ang atake niya. Si Victor ay nilapitan ang kalaban pero agad na inatake siya nito ng kanyang optic blast. Dito na nakakuha ng tiyempo si Wolverine na pugutan ng ulo si Deadpool at sinipa siya roon pero winasak nito ang tower habang nasa ere. Sa kasalukuyan na yun si Scott kasama ang iba pang mutants ay biglang nakarinig ng misteryosong boses sa isip na nagturo ng daan sa kanila at sinundan niya ito kasama ng mga mutants. Ilang saglit ang Colonel ay hinanda na ang kanyang baril na may adamantium bullets at plano niyang burahin ang mga memorya ni Logan gamit ito. Maya-maya si Victor ay tumalon na mula sa gumuguhong tower at si Logan ay tumalon na rin rito. Nang may babagsak sa kanyang malaking debris ay agad na winasak ito sa ere ng lalaking si Gambit. Sinabihan naman siya ni Logan na tulungan ang mga mutants na makaalis sa lugar.
Ilang saglit nakita niya roon si Kayla na labis na nanghihina sa tama ng baril. Binuhat ng bida si Kayla paalis ng isla, subalit dito na siya pinagbabaril ng maraming beses ni Colonel Stryker ng kanyang adamantium bullets hanggang sa bumagsak siya at nawala ng malay. Babarilin rin ng Colonel si Kayla pero nakontrol na siya nito at sinabihan na magpatuloy na maglakad kahit pa magdugo ang kanyang mga paa. Maya-maya ay nakalabas na ng pasilidad sina Scott at sinalubong sila ni Charles Xavier na ang tumulong pala sa kanila makalabas roon pagkatapos ay pinasakay sila ng helicopter na nakita ni Remy sa di kalayuan. Ilang saglit ay nagkamalay na si Logan at nakita siya ni Remy na may tama ng baril sa noo. Pero hindi na niya siya kilala kahit pa ang pangalan niya ay hindi na niya alam. Sinabi ni Remy na siya si Logan at magkaibigan sila pagkatapos ay umalis na sa lugar. Subalit nakita ni Logan sa daan si Kayla na wala ng buhay na hindi niya rin maalala kung sino. Pinaalis na roon ni Logan si Remy at nang dumating na ang mga ambulansya at pulis ay umalis na rin si Logan ng isla. Sa mid-credits scene, si Colonel Stryker na nasira na ang mga sapatos dahil sa paglalakad ng sobrang tagal ay sinama ng mga military police upang i-interrogate patungkol sa pagkamatay ni General Munson. Ito naman ang post-credits scene na hindi na kailangang ipaliwanag. Dito na natatapos ang pelikula na ito at susunod naman ang The Wolverine Extended Cut 2013. Sa taong 1945 sa Nagasaki, Japan na nasa World War II, matapos makita ng mga sundalo ang dalawang jet fighter ng Amerika na magbabagsak ng atomic bomb ay nagkagulo na ang buong camp, pero si Ichiro Yashida ay pinalaya ang kanilang mga bilanggong Amerikano. Si Logan na nasa loob ng bakal na kulungan niya at pinapanood ang nangyayari sa paligid ay pinuntahan rin ni Yashida upang palayain. Ngunit tumanggi siya dahil hindi nila matatakasan ang bomba na babagsak sa kanila at sinabihan niya si Yashida na pumasok na rin roon. Ang mga kasamahan naman ng lalaki ay inaya na siyang isagawa nila ang kanilang harakiri o ang pagpatay sa sarili. Binagsak na roon ang atomic bomb at nang sasaksakin na ni Yashida ang sarili ay pinigilan siya ni Logan at tumalon sila sa kulungan niya. Ang bakal na pinto ng kulungan ay prinotekta ng bida rito mula sa pagsabog pagkatapos ay nakita siya ni Yashida na labis na nasunog pero mabilis na gumaling ang mga sugat niya dahil sa kanyang regenerative mutant power. Bilang malaking pasasalamat ay binigay ni Yashida ang espada niya kay Logan pero tumanggi siya at sinabing itabi ito at balang araw ay kukunin niya ito sa kanya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya at si Logan ay tumira na uli sa kabundukan ng Canada matapos ang 7 taon noong iniwan niya ang X-Men. Ngayon ay tila isang ermitanyo na si Logan at madalas nakakasalubong sa bundok ang isang grizzly bear, ngunit patuloy na binabangungot si Logan kay Jean Grey sa pagsaksak niya rito sa tiyan noon. Naubusan ng battery ang radyo niya kaya't pumunta siya sa bayan upang bumili ng bago at nakasalubong niya rito ang grupo ng mga mangangaso. Kinagabihan ay nakita niyang naghihingalo ang grizzly bear mula sa tama ng palaso sa kanya pero nagawa niyang patayin ang mga kasamahan na mangangaso na umatake sa kanya. Dahil sa labis na nahihirapan ang oso sa sitwasyon niya ay tinapos na ni Logan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pumunta ang bida sa bar kung nasaan ang natitirang hunter na umatake sa grizzly bear. Sinaksak ni Logan rito ang palaso niya at sinabing illegal ito dahil may lason ito na nagdulot ng pagwawala ng oso at nakapatay pa ng mga kasamahan niya. Sumagot ang lalaki na hindi niya nilagyan ng lason ang kanyang palaso at hinampas ang baso niya kay Logan at inatake siya ng isang lalaki sa bar. Papatumbahin na ni Logan ang mga lalaki roon pero pinigilan siya ni Yukio at sinabing hindi na niya kailangan na patayin sila dahil mamamatay na rin ang mga ito sa sunod na linggo sa kanilang truck. Pagkatapos ay inatake ni Yukio ang lalaking mangangaso at sobrang bilis na humiwa siya ng maraming mga bagay roon gamit ang kanyang espada. Inaya naman niya si Logan na sumama sa kanya at sumakay sila sa kanyang kotse. Ang employer raw ni Yukio na si Yashida ay pinahanap siya sa kanya nakaraang taon pa upang ibigay ang espada roon. Ngayon ay matanda na siya at malapit ng mamatay pero nais nitong magpasalamat kay Logan sa pagligtas niya noon sa kanya ng personal sa Tokyo, Japan. Kinaumagahan ay sumakay sila ng private jet ni Yashida papuntang Tokyo at habang nasa biyahe ay nasabi ni Yukio kay Logan na may abilidad siyang makakita ng kamatayan ng mga tao. Sa sunod na araw ay narating na nila ang Japan at pinaliwanag ng babae na pagkatapos ng World War II ay tinulungan ni Yashida ang Japan na makaahon sa gera at hindi nagtagal ang korporasyon niya ang naging pinakamalaking kumpanya sa bansa. Maya-maya ay narating na nina Logan ang mansyon ni Yashida na puno ng mga armadong security staff dahil sa madalas na pag-atake roon ng mga yakuza. Pagkatapos ay napansin niya sa loob ang anak ni Yashida na si Shingon na magaling na nag-eensayo ng Japanese martial art. Ilang saglit ay nakita ni Yukio ang matandang si Yashida sa kanyang silid na kausap ang apo nito na si Mariko. Si Mariko at Yukio ay sabay lumaki at nagtuturingan na magkapatid.
Sa sunod na eksena si Yukio ay pinaliguan muna si Logan sa kanilang mga serbidora at ganupitan ng buhok at inahitan. Pagkatapos ay hinarap na ni Logan si Yashida sa silid nito na may mga nanobots sa loob ng kanyang katawan. Nakita niya roon ang painting sa pader na ayon kay Yashida ay ito ang Black Clan ng mga ninja warriors na nagpoprotekta sa kanilang pamilya ng mahigit 700 years. Ang oncologist ni Yashida na si Dr. Green ay umalis muna sa silid at sinabi niya kay Logan na ang pagiging immortal ay isang sumpa para sa kanya at nabubuhay siya ng napakatagal ng walang dahilan kung bakit. Pero ang Yashida Industries ay nakagawa ng paraan na mapasa ang regenerative ability ni Logan sa ibang tao upang maging mortal na siya at mamuhay ng normal at tumanda. Kung ipapasa niya ito sa kanya ay gagamitin niya ito upang protektahan ang kanyang kumpanya at pamilya lalo na kay Mariko na maraming nagtatangkang pumatay. Pero si Logan ay mariin na tumanggi kay Yashida at inalisan na siya. Maya-maya ay si Shingen naman ang kakausapin ng matanda pero agad na pinigilan siya ng anak niya na si Mariko ngunit galit na sinampal niya ito na nakita ni Logan sa di kalayuan. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban ay nagtangkang tumalon sa bangin si Mariko pero mabilis na pinigilan siya ni Logan. Ilang saglit ay hinarap na ni Shingen ang ama niya at sinabi nito na matapos ng ilang taon na pamamahala niya sa kumpanya na kamuntikan ng bumagsak ay tatanggalin na niya siya bilang chairman at papalitan na ng iba. Ngunit sumagot si Shingen na hindi niya ito hahayaan na mangyari. Samantala si Yukio ay sinabihan si Logan na ihahanda na niya ang jet para sa pag-uwi niya bukas at matulog muna siya roon. Maya-maya nang natutulog na si Logan ay napanaginipan uli niya si Jean at nagkahalikan sila. Ngunit ito pala ay si Dr. Green na tila nag-iwan sa katawan niya ng kakaibang bagay. Sa sunod na eksena ay nakita ni Logan si Yashida na binawian na ng buhay at labis na pinagsisihan ni Yukio na hindi niya nakita ang kamatayan nito. Kinabukasan ay dumalo sina Logan sa libing ni Yashida na dinaluhan ng maraming tao pati na ni Dr. Green, habang ang ninja warrior ng Black Clan na si Kenoichi Harada ay nagbabantay sa bubong upang protektahan si Mariko. Nakita ni Logan roon ang babae na kasama ang fiancé niya na si Noburo. At maya-maya ay nilapitan siya ng mga monghe ng templo, pero napansin ni Logan na nagpapanggap lang ang mga ito at sinabihan si Mariko ngunit ang isang monghe ay agad na binaril si Logan at labis na nasaktan siya rito pagkatapos ay dinala na ng mga ito ang babae. Ang mga ito pala ay miyembro ng Yakuza pero ang bida ay pinilit na tumayo at nakipaglaban sa iba pang mga Yakuza roon. Habang si Yukio ay magaling na nagpatumba ng iba pang mga kalaban sa daan. Samantala si Dr. Green ay tinutukan ng isang lalaki pero dinilaan niya ito ng lason sa muka. Patuloy na nakipaglaban si Logan sa maraming miyembro ng Yakuza sa paligid ngunit nabaril siya ng isa at labis na nasaktan uli siya rito. Pero matapang na nakipaglaban pa rin siya sa mga Yakuza gamit ang kanyang mga adamantium claw. Samantala si Harada mula sa taas ay inaatake ng kanyang pana at palaso ang mga kalaban at ilang saglit si Logan ay hinabol ang mga Yakuza na dala si Mariko. Kahit nahihirapan ang bida sa sitwasyon niya ay napabagsak niya ang mga ito. Ngunit ilang saglit ay inatake pa rin sila sa daan ng mga kalaban pero magaling na pinatumba ni Harada ang ibang Yakuza. Si Mariko ay pinabagsak ang isang lalaki at tumakbo siya sa kalsada ng syudad pero sinundan siya ni Logan habang hinahabol sila ng maraming mga Yakuza. Si Harada naman ay tumakbo sa mga gusali ng syudad at mula roon ay nagpatumba siya ng ilang mga kalaban na humahabol kina Logan. Maya-maya ay sinabihan ni Mariko si Logan na ligtas na siya roon at pumunta na siya sa ospital upang magamot ang mga sugat niya. Pagkatapos ay sumakay ng bullet train ang babae pero sinundan pa rin siya rito ni Logan at tinanong kung saan niya planong pumunta. Sumagot si Mariko na pupunta siya sa dulong istasyon kung nasaan ang dating bahay nila at dito ay hindi na sila masusundan ng mga Yakuza. Sa sunod na eksena ay gumamit ng palikuran si Logan at paglabas niya roon ay nakaabang na sa kanya ang mga miyembro ng Yakuza na agad na nilabanan niya. Ang iba ay nahulog ng bida sa tren pero ilang saglit lang ay nahulog na rin siya sa butas kasama ng isang kalaban. Pumunta sila sa bubungan ng sasakyan at inatake ni Logan rito ang lalaki ng kanyang mga claw at pinatalsik sa tren. Pagkatapos ay umalis sila ni Mariko ng tren at pumasok sa kalapit na hotel upang doon muna magpagabi. Pinatulog na ni Logan ang babae sa kwarto habang siya ay nagbabantay sa labas ngunit may isang Yakuza na nakahabol sa kanila roon at tinulak si Logan mula sa gusali. Kinuryente naman siya ng iba pang mga Yakuza ng maraming beses pero pinabagsak ni Mariko ang dalawa sa mga ito at ang isa ay kinuryente rin ni Logan pero ilang saglit lang ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising ang bida na ginamot at tinahi ang mga sugat niya ng anak ng may-ari ng hotel na isang student veterinarian. Nasabi naman ni Logan na malamang kaya siya nang hihina ay kagagawa nito ng doktor ni Yashida. Sa sunod na araw ay narating na nila ang dating bahay ni Mariko sa Nagasaki at nalaman rito ni Logan na dating kasintahan pala ng babae si Harada.
Maya-maya ay nagluto si Mariko ng makakain nila at nang kumakain na sila ay nakwento niya kay Logan na noong nasa mansyon sila ng lolo niya ay sinabi nito sa kanya na after 3 days sa pagbasa ng Will of Testament niya ay siya na ang magmamay-ari ng buong kumpanya. Samantala si Shingon ay pinatugis pala si Mariko kay Noburo mula sa mga yakuza nito at malapit na nilang malaman ang lokasyon nila. Kinaumagahan ay tinawagan ni Mariko si Yukio at sinabi sa kanya kung nasaan sila at napagdesisyonan nito na puntahan sina Mariko, subalit kinagabihan ay napanaginipan ni Yukio kung paano mamamatay si Logan. Sa sunod na araw ay nakita ni Logan si Mariko na dinukot ng mga yakuza at agad na hinabol niya ang mga ito. Ang isa ay nahila niya ngunit nagawa ng makaalis ng mga kalaban dala si Mariko, pero mula sa yakuza na naiwan roon ay nalaman ni Logan na si Noburo ang nagpadukot sa babae. Pagkatapos ay nakita ng bida sa daan si Yukio at sinabihan niya siya na pupuntahan nila si Noburo. Pagdating nila sa lugar ay sinabihan ni Yukio si Logan na nakita niya siyang namatay habang hawak ang puso niya na hindi na tumitibok. Pero si Logan ay desperado pa rin na iligtas si Mariko at pinasok nilang dalawa ang condominium unit ni Noburo. Nakita nila siya roon na may kasamang dalawang babae at pinaalis ni Logan ang mga ito. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ang lalaki ng ilang beses at tinanong kung bakit pinapatugis niya ang kanyang fiancé sa mga yakuza. Sumagot si Noburo na mula noong nagkasakit si Yashida ay naging obsessed na siya kay Logan na pahabain rin ang buhay niya sa pagkolekta ng mga adamantium sa kanyang laboratory. Nagdulot ito ng pagka-bankrupt ng kumpanya na tinago nila ni Shingon sa mga stockholders at ngayon ang lahat ng ito ay papasa niya kay Mariko. Pero pinapapatay sa kanya ni Shingon ang babae kapalit ng malaking pera. Si Logan naman ay galit na hinulog si Noburo sa gusali na bumagsak sa isang pool. Samantala si Mariko ay binalik na sa mansyon at hinarap kay Shingon, ngunit habang nakikipag-usap ang lalaki sa anak niya ay palihim na umaatake sa buong mansyon ang napakaraming mga ninja warriors ng Black Clan. Pinabagsak ng mga ito ang lahat ng mga miyembro ng Yakuza at ng mga security staff ni Shingon sa paligid. Dahil naman ayaw ni Shingon na palitan siya ng anak niya sa kumpanya ay plano niyang ihulog si Mariko sa bangin. Ngunit nakita niyang napalibutan na siya ng mga ninja warriors sa kanyang opisina at si Mariko ay kinuha ng mga ito na pinangungunahan ni Harada. Ilang saglit si Viper ay nilapitan si Shingon at naglagay ng lason sa isang ballpen roon na sinaksak niya rito upang itigil na niya ang pagtugis kay Mariko. Maya-maya ay nakarating na sa mansyon sina Logan at nakita ang mga security na pinabagsak ng Black Clan, pati ang mensahe kung nasaan si Mariko na ayon kay Yukio ay ito ang village ni Yashida na may kalayuan roon. Samantala si Shingon na buhay pa rin ay kinuha ang mga espada niya at sinuot ang kanyang samurai suit. Si Logan naman ay naisipan na iscan sa equipment ni Yashida ang katawan niya at nakita sa kanyang puso ang isang parasite nanobot na ang nagdadahilan ng panghihina niya. Sinimulan tanggalin ito ni Logan ngunit pinigilan siya ni Yukio dahil yun na ang pangyayari na nakita niya na mamamatay siya. Subalit dumating roon si Shingon at tinangkang atakihin si Logan pero pinigilan siya ni Yukio. Patuloy na kinalaban ng babae si Shingon ng buong lakas habang si Logan ay nagpapatuloy rin kunin ang nanobot sa puso niya. Hindi nagtagal ay natanggal na niya ito sa kanya subalit huminto ng tumibok ang puso niya at nawalan ng malay. Pero habang nakikipaglaban si Yukio kay Shingon ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ng bida. Nang tatapusin na ni Shingon si Yukio ay mabilis na pinigilan siya ng bida at hinagis ng malakas. Silang dalawa naman ni Logan ang naglaban at dahil bumalik na ang lakas niya ay madali siyang nakakalamang sa lalaki at napapabagsak ng maraming beses. Si Shingon ay matapang na nakipaglaban pa rin sa kanya ng buong lakas pero ilang saglit lang ay tumigil na si Logan na kalabanin siya at inalisan na. Subalit sinaksak pa rin siya ni Shingon kaya't sinaksak rin niya ang kanyang mga klorito. Sa kasalukuyan na yon si Mariko ay nadala na sa Yashida Research Center at si Viper ay pinatulog siya ng kanyang toxin. Pagkatapos ay binigyan ni Viper si Harada ng lason na ilalagay niya sa kanyang palaso na makakapagpabagal kay Logan. Maya-maya nang nagising na si Mariko ay nakita niya roon ang malaking robotic exoskeleton na si Silver Samurai. Hindi nagtagal ay narating na ni Logan ang village na kinaroroonan ng research center ni Yashida. Nakaharap niya sa lugar ang ninja warrior na si Harada na mabilis na nilabanan siya pagkatapos ay inatake na rin si Logan ng marami pang miyembro ng Black Clan kasama si Harada. Ilang saglit ay pinapunta ng lalaki roon ang mga ninja warrior nila sakay ng mga motorsiklo. Kinalaban si Logan ng mga ito at nahuli ng kanilang lambat pagkatapos ay kinaladkad siya sa daan. Pero dumating na sa lugar si Yukio at sumakay ng snowblower truck upang sagasaan ang ibang mga kalaban. Nagawa ng makaalis ni Logan sa lambat at inatake ang ninja na humila sa kanya. Tumalon siya sa truck ni Yukio at pinaalis ito rito pagkatapos ay pinasabog niya ang sasakyan sa harap ng mga kalaban. Ilang saglit ay tumakbo papuntang laboratory si Logan subalit ang karamihan sa mga ninja warriors ni Harada ay inatake siya ng mga palaso na may lubid upang pigilan siya.
Patuloy na nagpatama ng palaso sa likod ni Logan ang mas marami pang mga miyembro ng Black Clan, hanggang sa pinana siya ni Harada ng palaso na may lason ni Viper na agad na kinabagsak niya. Maya-maya ay nagising si Logan na nasa loob na ng Yashida Research Center at nakagapos ang mga kamay sa machine na nilikha ni Viper. Nakita roon ni Logan ang malaking robotic na si Silver Samurai na ayon kay Viper ay gawa ito sa adamantium katulad niya. Samantala si Mariko na nasa di kalayuan ay sinabihan ni Harada na kailangan niya siyang pagkatiwalaan. Ang totoong masama ay si Viper at kailangan nila siyang tapusin. Nagkahalikan sila pero sinaksak siya ni Mariko at agad na tumakbo. Si Viper naman ay ginalit si Logan upang ilabas niya ang kanyang mga claw para sa kanilang proseso. Pagkatapos ay tumayo na ang Silver Samurai at nilabas na ang nag-iinit na espada niya upang putulin ang mga claw ni Logan pero mabilis na pinigilan nito ni Mariko. Si Harada ay pinana si Viper at nahulog ito sa gitna ng pasilidad. Buong lakas naman na tinulak ni Logan si Silver Samurai sa mga hagdanan pero agad na inatake siya rito ng kalaban. Samantala si Viper na nabuhay pa rin sa atake sa kanya ay nagpalit ng balat at tinanggal ang kanyang buhok. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga claw ni Logan sa kanang kamay. Bigla siyang nahulog sa kinaroroonan ni Viper at inatake siya nito ng ilang beses. Pero ang bida ay nagawang wasakin ang power supply at nawala ng kuryente sa buong laboratory. Si Yukio naman ay nakapasok na ng gusali at nakipaglaban siya kay Viper. Maya-maya si Logan ay nagawang makuha ang isang espada ng kalaban ngunit ang Silver Samurai ay napapabagsak siya ng ilang beses. Nang puputulin nito ang mga claw ni Logan sa kaliwang kamay ay inatake siya ni Harada subalit agad na napatumba siya ng Silver Samurai. Pero ang bida gamit ang espada ng kalaban ay nagawang wasakin ang ulo niya at tinulak siya sa gitna ng pasilidad ngunit kamuntika na siyang mahulog sa bangin sa labas ng gusali. Samantala si Yukio na nakikipaglaban pa rin kay Viper ay nagawang talian sa leeg at sinabit sa cable ng elevator pagkatapos ay binagsakan ng elevator. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga natitirang claw ni Logan at sinimula na kunin ang kanyang regenerative mutant power mula sa mga naputol na claw niya. Ang nasa loob pala ng suit ay si Yashida at habang unti-unting nanunumbalik ang pagkabata niya dahil sa kapangyarihan ni Logan ay unti-unti namang natutuyot ang katawan ng bida at nanghihina. Pero ang mga putol na adamantium claw ni Logan sa sahig ay kinuha ni Mariko at hinagis ang isa sa ulo ng lolo niya at nakabitaw na siya kay Logan. Ang isa pang claw ay sinaksak ng babae sa leeg ni Yashida, pagkatapos si Logan ay winasak ang harap ng suit nito at sinaksak ng mga bone claw niya at hinulog sa gusali. Sa sunod na araw, sina Logan at Yukio ay nagpaalam na kay Mariko na naging CEO na ng Yashida Industries. Sumakay na sina Logan sa private jet ng kumpanya at natanong rito ni Yukio kung saan sila pupunta pero ang bida ay wala pang ideya kung saan. Sa deleted alternate ending ay binigyan ni Yukio si Logan ng isang case na naglalaman ng bagong yellow suit niya bilang si Wolverine. Sa mid-credits scene, pagkalipas ng 2 taon si Logan na nasa isang airport ay napansin na umaangat ang mga bakal na bagay sa paligid. Agad na inatake niya si Magneto na nasa likod pero napigilan siya nito. Sinabi ni Magneto sa kanya na may bago silang kalaban na lumilikha ng mga sandata na tatapos sa lahat ng mga mutant. Si Charles Xavier naman na pinahinto ang lahat ng tao roon ay labis na kinagulat ni Logan na makitang buhay pa siya. Pero sinagot niya sa bida na hindi lang siya ang may mga kahanga-hangang abilidad, at lumalabas na nagtutulungan sila ni Magneto para sa kanilang misyon. Dito na natatapos ang pelikula na ito at susunod naman ang Logan 2017. Sa taong 2029, ang tumanda na si Logan o si Wolverine ay napansin na kinukuha ng mga magnanakaw ang gulong ng limousine niya kaya't napalabas siya ng kotse. Pinagsabihan niya ng mahinahon ang mga ito ngunit binaril siya ng isa na kinabagsak niya. Pinilit na bumangon ni Logan subalit agad na pinagtulungan na siyang bugbugin ng buong grupo ng mga magnanakaw. Dito na siya labis na nagalit sa mga ito at buong lakas na kinalaban ang bawat miyembro ng mga magnanakaw gamit ang kanyang mga adamantium claw. Hanggang sa napabagsak na niya ang karamihan sa kanila at ang iba ay agad na umalis na sa lugar. Bumilis ang pagtanda ni Logan sa panahon na ito dahil humina na ang regenerative power niya mula sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ay gamit ang birth name niyang James Howlett ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang private hire driver gamit ang kanyang limousine sa syudad ng El Paso, Texas. Sa sunod na araw nang nag-pick up si Logan ng mga pasahero sa isang sementeryo ay biglang tinawag siya ng babaeng si Gabriela sa pangalang Wolverine upang humingi sa kanya ng tulong ngunit inis na tinanggihan niya siya. Maya-maya ang lalaking si Donald Pierce ay nakita si Logan na pumunta sa isang ospital upang bayaran ng palihim ang isang doktor kapalit ng mga gamot. Pagbalik niya sa sasakyan ay pumasok rin ang lalaki rito.
Nahanap raw ni Pierce si Logan mula sa balitang pagpatay sa grupo ng mga kalalakihan sa Texas na tila inatake ng mabangis na tigre. Pero sa paligid ay may nagkalat na mga pyesa ng gulong mula sa isang limousine. Tinanong ng bida kung anong kailangan ni Pierce sa kanya at sumagot ito na nais lang niyang tawagan niya sila pag nakaharap niya uli si Gabriela dahil may kinuha siyang importanteng bagay sa kanila. Pagkatapos ay binigay ng lalaki kay Logan ang calling card niya at siya pala ay Chief Security ng Alkali Transigen Corp. Sa sunod na eksena ay umuwi na si Logan sa border ng Mexico at Texas sa isang abandonadong planta kung saan kasama niyang manirahan ang mutant tracker na si Caliban at ang ngayong may Alzheimer's disease na si Professor X o si Charles Xavier. Sinabihan naman siya ni Caliban na nakaraan lang ay may kinakausap na ibang tao si Charles gamit ang telepath ability niya pero hindi ito pinaniwalaan ni Logan. Nang papunta na si Logan sa tangke kung nasaan si Charles ay labis na nasaktan si Caliban sa sinag ng araw dahil sa pagkakaroon ng albino skin. Pagpasok niya sa silid ay mag-i-inject na siya ng gamot sa matanda ngunit agad na pinigilan siya nito. Subalit dito na siya nagsimula na atakihin ang kanyang psychic seizure at nagawang pahintuin na kumilos sina Logan at si Caliban na nasa kabilang silid ng may matinding pressure ng psychic blast. Pero ang bida ay pinilit na lumapit sa matanda upang ma-inject sa kanya ang gamot at tumigil na ang seizure nito. Hiniga ni Logan si Charles sa kama niya at dahil bumalik na sa normal na estado ang kanyang pag-iisip ay nasabi niya kay Logan na may mga bagong mutants na kailangan nilang tulungan. Pero hindi rin niya ito pinaniwalaan dahil 25 years nang walang napapanganak na bagong mutants sa panahon nila. Dahil sa inis ni Charles ay naalala niyang noon ay tinanggap nila si Logan sa kanilang eskwelahan at binigyan ng pamilya. Ngunit nasabi niyang wala na silang lahat ngayon dahil sa pag-atake ng kanyang seizure nakaraan kaya't napilitan siyang panatiliin ang matanda sa malaking tangke na iyon. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nakita ni Caliban sa pantalon ni Logan ang isang adamantium bullet na sa tingin niya ay plano niyang magpakamatay gamit yun pero inis na tinanggi ito ng bida. Kinagabihan ay bumalik na si Logan sa kanyang trabaho bilang limousine driver. Nang pumunta siya sa isang motel upang mag-pick up ng susunod na pasahero ay nakita niyang ito pala ay si Gabriela na pinilit pa rin na tulungan sila ni Logan dahil may mga masasamang tao na humahabol sa kanya at sa anak niyang si Laura. Pero dahil sa paglalaro ng bata ng bola roon ay nakabasag siya ng bintana na labis na kinagalit ng may-ari, pinigilan ito ni Gabriela ngunit bigla siyang bumagsak. Dinala ni Logan ang babae sa silid nito at nalaman niyang nabaril pala siya nakaraan ng mga tauhan ng Alkali pero nagawa niyang makatakas sa kanila. Dati raw siyang nurse sa laboratorio na ito pero ngayon ay plano nila siyang patayin at kunin sa kanya si Laura. Binigyan ni Gabriela si Logan ng $20,000 upang dalhin sila sa address na nasa Sobre sa North Dakota kung saan bibigyan pa siya ng 30,000. Inis na tumanggi pa rin si Logan rito pero pinilit siya ng babae na kailangan na nila siyang dalhin sa border ng 2 araw mula sa araw na iyon dahil iyon lang ang tsansa nila na makatawid roon. Kinaumagahan ay sinabihan ni Logan si Charles na hindi muna siya makakauwi ng ilang araw, pero pagbalik niya ay may dala na siyang sapat na pera upang makabili sila ng yate at makalipat sa isang isla kung saan mapayapa silang maninirahan. Subalit maya-maya pagbalik niya sa motel ay nakita niyang wala ng buhay si Gabriela at wala roon si Laura pero naisipan niyang kunin ang cellphone ng babae sa drawer. Dismayado na bumalik si Logan sa lugar nila ngunit si Caliban ay napansin ang isang bag sa kanyang trunk na hindi niya pagmamay-ari. Hindi nagtagal ay dumating roon si Donald Pierce sakay ng kanyang kotse. Tinanong niya kay Logan kung nasaan ang batang si Laura pero hindi niya ito alam. Hanggang sa biglang binato ang lalaki ng bakal na tubo ng batang babae. Hinihintay na pala siya roon ni Charles dahil pinag-usapan na nila ni Gabriela ang tungkol sa kanya. Si Logan naman ay sinabihan si Caliban na dalhin sa malayong parte ng lugar nila ang walang malay na si Pierce at patayin. Ilang saglit ay pinakain si Laura ng matanda sa bahay nila pero nang titingnan ni Logan ang bag niya ay agad na kinuha ito ng bata sa kanya. Sinabihan siya ni Charles na si Laura ay hindi anak ni Gabriela at isa siyang mutant na katulad nila ngunit hindi ito pinaniwalaan ng bida. Samantala si Caliban nang nailayo na si Pierce ng lugar ay nakita niyang biglang nagising ito at tinutukan siya ng baril habang papunta na rin roon ang mga kasamahan niya. Maya-maya nang napansin ni Logan na papunta na sa kanila ang reverse o ang hukbo ng mga mercenary ng Transigen ay agad na nilabas niya si Charles paalis ng lugar at iniwanan sa loob si Laura. Ngunit kahit pa nagmadali silang umalis roon sakay ng limousine ay agad na napaligiran na sila ng mga kalaban. Si Logan naman ay galit na lumabas ng sasakyan at tinanong kay Pierce kung nasaan si Caliban at sumagot ang lalaki na iniwanan niya itong patay sa lugar kung saan siya iiwanan nito. Mas lalong kinagalit ito ni Logan at inatake niya ang lalaki ngunit madali siyang napabagsak ng mga tauhan niya.
Pagkatapos ay inutusan ni Pierce ang ilang mercenary na hanapin sa loob si Laura at agad na nakita nila roon ang bata, pero maya-maya paglabas ni Laura ay hinagis niya ang ulo ng isang mercenary sa harap ng mga kalaban. Agad na inatake niya ang iba pang mercenary roon gamit ang kanyang adamantium claw sa mga kamay at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol ng mga tauhan ni Pierce sa loob ng bahay ni Logan ang batang si Laura pero magaling na pinabagsak niya ang mga ito isa-isa ng sobrang dali. Ngunit paglabas niya ay nakuha siya ng isang mercenary at inatake siya ni Pierce ng hook sa dibdib. Pero agad na kinalaban ang mga ito ng Wolverine at hinagis ang isa kina Pierce. Si Laura naman ay ginamit ang mga claw niya sa paa at mabilis na pinabagsak ang ilan sa mga kalaban na mercenary sa paligid. Si Logan ay nagmadaling tumakbo sa sasakyan at inatake ang mga tauhan rito ni Pierce at sumakay siya sa kotse. Samantala ang batang babae ay matapang na kumakalaban pa rin ng iba pang mga mercenary sa daan, hanggang sa lumapit sa kanya sina Logan upang tumalon siya rito at makapasok ng sasakyan. Pagkatapos ay mabilis na nag-drive si Logan paalis ng lugar subalit hindi nila magawang makalampas sa malaking fence nila. Agad na pinatakbo niya ng paatras ang limousine kahit papatuloy na hinahabol sila ng mga kalaban. Pero kalaunan ay nagawa nilang makalabas sa kabilang exit ng lugar. Ngunit dito na sila inatake ng mga mercenary ni Pierce sa loob ng kotse pero agad na kinalaban ang lahat ng mga ito ni Laura. Nang nakalapit na sina Logan sa padaan na tren ay mabilis na pinatawid niya rito ang kanilang sasakyan at sa wakas ay nagtagumpay na silang makatakas kina Pierce at sa mga tauhan niya. Maya-maya ay hinarap ng mga mercenary kay Pierce si Caliban at sinabihan niya ito na tulungan sila na i-track sina Logan. Tumanggi si Caliban sa lalaki subalit tinanggal nito ang cover roon upang masinagan siya ng araw na labis na kinasunog ng balat niya hanggang sa napilit siya ni Pierce. Samantala sina Logan habang nasa biyahe ay nagtakang tinanong niya ang bata kung sino siya pero sinabi ng matanda na kapansin-pansin na anak niya ito. Sa sunod na eksena ay pinanood nila ni Charles ang recorded video ni Gabriela sa kanyang cellphone na sinasabing isa siyang nurse sa Mexico branch ng Transigen. Dito ay iligal na lumikha ang laboratorio ng mga batang mutants mula sa mga genetic DNA ng iba't ibang mutants at sa mga babaeng Mexican na hindi na makita. Plano ng Transigen na lumikha ng mga makapangyarihang sundalo mula sa mga bata pero ayaw ng mga ito na makipaglaban. Kalaunan ay napagdesisyonan ng laboratorio na i-shutdown na ang programa at patulugin ang lahat ng mga batang mutants dahil nagtagumpay silang makalikha ng clone ng isang mutant na susunod sa lahat ng utos nila dahil wala itong kaluluwa. Pero nagawang makapagpatakas ni Gabriela ng ilan sa mga batang mutants at plano niyang dalhin sila sa North Dakota na isang lugar para sa mga mutants na tinatawag na ang Eden. Pagkatapos ay nagsabi pa ang babae ng mensahe para kay Logan na si Laura ay hindi niya anak pero ito ay anak niya at kailangan niyang dalhin siya sa ligtas na lugar. Sa sunod na araw ay pumunta sila sa isang casino at nag-check-in sa hotel roon. Habang nanonood sina Charles ng pelikula sa kwarto nila ay nakita ni Logan sa bag ni Laura ang isang comic book ng X-Men at ang mga files ng Transigen. Nalaman niya rito na galing nga sa DNA code niya ang DNA ng batang babae. Inis na sinabihan naman niya si Laura na hindi totoo ang lahat ng mga kwento sa comic book na iyon tungkol sa X-Men at binigay niya rito ang gamot ni Charles upang ipainom mamaya. Ilang saglit ay pinuntahan ni Logan ang isang grupo ng mga kalalakihan at binigay sa kanila ang kotse niya. Pagkatapos ay bumili siya ng panibagong second-hand na sasakyan at uminom siya ng alak sa isang bar. Ngunit dito na niya nalaman na nakuha lang pala ni Gabriela ang coordinates ng address ng Eden sa comic book ng X-Men. Sa sunod na eksena ay bumalik na si Logan sa casino at napansin niyang nasa buong paligid na ang mga miyembro ng Reverse ng Transigen, subalit biglang huminto na kumilos ang lahat ng mga tao sa paligid dahil sa umatake uli ang psychic seizure ni Charles, maging sina Pierce sa kanilang sasakyan ay apektado rin ang seizure ng matanda. Kahit palabis na nahihirapan si Logan sa matinding pressure ng seizure ni Charles ay pinilit niyang pumunta sa kanilang hotel room, buong lakas na pinagsasaksak niya isa-isa ang lahat ng mga kalaban nilang mercenary sa loob ng kwarto nila hanggang sa napabagsak na niya ang mga ito. Pilit na inabot naman ni Laura kay Logan ang gamot ni Charles at agad na ininject niya ito rito. Inatake ng bata ang isa pang kalaban at nagmadaling lumabas na sila sa kanilang silid at nakita nila roon na labis na nasaktan ang lahat ng tao sa nagawa ng matanda sa kanila. Agad na sumakay ang tatlo ng kanilang kotse at mabilis na umalis sa lugar. Habang si Pierce na hindi pa nakaka-recover sa nangyari ay pinanood na lang na umalis roon sina Logan. Maya-maya sa kanilang biyahe ay kamuntikan na silang masagasaan ng isang malaking truck at ang isa pang kotse ay napunta sa gilid ng kalsada at nakatakas ang mga kabayo nila sa cage. Pero si Charles ay ginamit ang telepath ability niya upang pakalmahin at makontrol ang mga kabayo at palapitin ang mga ito sa mga nagmamay-ari sa kanila. Si Logan ay tumulong na itulak ang kotse ng pamilya at bilang pasasalamat ay inaya sila ng mga ito na maghapunan sa bahay nila.
nagtatanggi na si Logan sa kanila pero agad na sinang-ayunan ito ni Charles. Samantala sina Pierce ay pinuntahan ni Dr. Xander Rice at kinumbinsi niya si Caliban na patuloy na tulungan sila na matrak sina Logan dahil magpapadala raw siya ng mas epektibong nilalang na tatapos sa misyon nila na hindi mapapahamak sina Charles. Kinagabihan ay kumain na sina Logan sa bahay ng Munson family na kinabibilangan ni Will Munson, ni Catherine at ng anak nila na si Nate. Nagpakilala sina Logan sa kanila na isa silang pamilya na magbabakasyon sa North Dakota. Nang natapos na silang kumain ay magpapaalam na si Logan kina Catherine pero sinabihan sila ng babae na doon na magpagabi. Agad na sinang-ayunan naman uli ito ng matanda. Ngunit maya-maya ay biglang humina ang pressure ng tubig roon dahil sinabotahe raw uli ang water supply nila ng may-ari ng lupa. Planong pumunta ni Will sa water pump na di kalayuan roon at sinabi ni Charles na sasama sa kanya si Logan na mabigat sa kalooban na sinang-ayunan naman niya. Matapos na ihiga ni Logan ang matanda sa kama ay nagsimula na sila ni Will na maglakad papunta sa water pump. Hindi nagtagal ay narating na nila ito at sinarado nilang dalawa ang naglilik na tubo rito. Ngunit agad na pinuntahan sila ng may-ari ng lupa na si Jackson at ng mga tauhan niya. Sinabihan nito sina Will na babarilin niya sila kung hindi sila agad aalis sa lupain niya. Pero ang bida ay mabilis na pinalo kay Jackson ang baril niya at binali. Pagkatapos ay galit na pinaalis niya roon ang mga ito. Subalit sa kasalukuyan na yun si Charles habang natutulog ay biglang sinaksak sa dibdib ni X-24. Mabilis na inatake ito ni Laura ngunit malakas na napatalsik siya nito. Habang bitbit naman si Laura ng kalaban ay napatay rin niya sa daan si Nate. Pagbalik ni na Logan sa bahay ay napatay rin ni X-24 si Catherine at mabilis na sinaksak si Will. Ilang saglit si Logan ay natulala na makasalubong ang clone niya sa daan at agad na pumunta siya kay Charles at nahayaan niya na madala si Laura ng kalaban. Ilang saglit nang sinakay ni Logan si Charles sa kotse ay pumunta roon sina Jackson. Ang mga ito ay nakasalubong rin sa daan si X-24 at inakala nilang siya si Logan kaya't binaril ito ni Jackson ngunit agad na pinugutan siya nito ng ulo. Si Dr. Rice naman ay sinabihan si 24 na huminto na, subalit patuloy pa rin ang mutant clone na nagpatumba ng mga tauhan ni Jackson roon. Samantala si Logan ay nakitang binawian na ng buhay ang matanda mula sa saksak niya sa dibdib. Habang si Caliban na nasa truck ni na Pierce ay nagawang makakuha ng mga granada at pinasabog niya ito sa sasakyan kasama siya. Ilang saglit si Logan ay galit na inatake ang clone niyang si X-24 at buong lakas na kinalaban ito subalit nagagawa siyang ma-overpower ng kalaban. Hanggang sa sinagasaan si X-24 ng kotse ni Will at pinagbabaril niya siya ng ilang beses kahit pa nanghihina siya mula sa saksak niya sa dibdib. Si Logan naman ay kinuha na roon si Laura upang isakay sa kanilang kotse at agad na umalis sila sa lugar. Kinaumagahan pagdating ng iba pang tauhan ng Transigen sa insidente ay tinulungan nilang alisin si X-24 sa traktora at nag-inject sa kanya si Dr. Rice ng gamot na makakapagpalakas sa mutant power niya. Maya-maya si Logan ay nilibing na si Charles sa tabing ilog na nalalapit sa pinangako niya rito na titira sila sa isang isla. Sa sunod na eksena ay nakita ni Laura ang ama na hindi na mapagana ang sasakyan nila at sa labis na galit ay pinaghahampas niya ito hanggang sa mawalan siya ng malay. Pero ang bata ay naisip na kunin ang kotse ng lalaki sa di kalayuan at dinala si Logan sa isang ospital upang gamutin ang mga sugat niya. Subalit napansin ng doktor rito na ang adamantium sa loob niya ang dahilan ng panghihina ng katawan niya at ng kanyang abilidad. Pero si Logan ay tila may ideya na sa kondisyon niya noon pa at nagpasalamat siya sa doktor at umalis na sila ni Laura sa ospital. Pagsakay nila ng kotse ay pinilit siya ng bata na puntahan ang mga kapwa niya mga batang mutant sa North Dakota. Kahit naman hindi naniniwala si Logan sa Eden na nakuha lang ni Gabriela sa isang comic book ay mabigat ang kalooban na pumayag na siya kay Laura. Samantala si Pierce na inayos ang robotic na kamay niya ay nakita ang address ng Eden sa likod ng litrato ni na Laura. Sa sunod na araw dahil sa haba ng biyahe nila ay sobrang inaantok na si Logan kaya't nagpahinga muna siya saglit. Pero ang bata ay umupo sa driver's seat at siya na ang nagpatuloy na nagmaneho ng kotse. Maya-maya ay nagising ang bida na nakarating na sila sa North Dakota at tama nga siya na hindi totoo ang Eden pero ito ang napili nilang tagpuan noong nagkahiwalay sila ni na Laura at Gabriela. Binigyan si Logan rito ni na Richter ng gamot na galing sa Transigen na kapag ininom sa mababang dosage ay mag-e-enhance ng mutant power nila. Kinagabihan ay hindi makatulog si Logan dahil sa masamang panaginip niya at napansin siya ni Laura. Pinakita naman ng bata sa kanya ang adamantium bullet na nakuha nito sa pantalon niya. Pinaliwanag ni Logan na ang balang iyon ay magagawa silang mapatay pero tinatabi niya lang ito bilang alaala kung sino siya. Kinaumagahan ay sinabihan si Logan ni Richter na bukas bago sumikat ang araw ay tatawid sila sa border na ang ligtas na lugar para sa kanila. Ang mga impormasyon na ito ay mula sa isang babae na tumutulong sa kanila mula sa kanilang communicator.
Ilang saglit ay binigay na ni Richter kay Logan ang $30,000 na kabayaran sa kanya pero hindi niya tinanggap ang pera dahil mas kailangan raw nila ito. Pagsapit ng gabi ay sinabi niya kay Lauren na hindi siya sasama sa kanila dahil natapos na niya ang trabaho niya na dalhin siya roon at ayaw niyang mapalapit sa mga taong mahalaga sa kanya dahil palagi silang napapahamak na kasama siya. Kahit naman nagalit ang bata sa desisyon ng ama ay mabigat ang kalooban na sumang-ayon siya rito. Sa sunod na umaga pagbangon ni Logan ay nakita niyang iniwanan siya ni Richter ng berdeng gamot na may mensahe na huwag ubusin lahat. Subalit ilang saglit pa ay napansin niya ang mga drones ng Alkali Transigen sa paligid kaya't agad na tumakbo siya papunta sa mga bata. Dahil naman sa labis na panghihina ay ininject niya sa sarili ang buong laman ng bote. Sa kasalukuyan na iyon ay hinahabol at dinudukot na ng mga miyembro ng Reavers ng Alkali Transigen ang karamihan sa mga batang mutants na pilit na tumatakbo papunta sa border. Pero ang ibang bata ay ginamit ang mga mutant power nila upang kalabanin ang ilan sa mga mercenary na humahabol sa kanila at isa na rito si Laura. Hindi nagtagal ay nanumbalik na ang lakas ng Wolverine at buong lakas na nagpatumba siya ng mga tauhan ng Transigen sa paligid gamit ang mga adamantium clone niya. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang dalawa ng batang si Laura na kalabanin ang karamihan sa mga mercenary sa gubat at magaling na napabagsak nila ang lahat ng mga ito roon. Ngunit napansin ni Laura na agad na nawala na ang epekto ng gamot kay Logan dahil nag-inject siya ng malaking dosage nito. Ilang saglit ay nakita nilang nahuli na ng Transigen ang lahat ng batang mutants maliban kay Laura. Nilapitan naman si Logan ni Dr. Rice at pinaliwanag niyang siya ang nagplano na magpakalat ng mutant cure sa buong mundo na nakahalo sa mga normal na kinakain at iniinom nilang produkto upang mahinto ang pagpapanganak ng mga bagong mutants. Nang sa gayon ay sila na mismo ang lilikha ng mga bagong lahi nila upang gawing super soldier at ibenta sa napakalaking halaga. Pero si Logan ay mabilis na binaril ang doktor at si Pierce sa kamay pagkatapos si Laura ay agad na umatake ng mga mercenary ng Reavers sa paligid. Ngunit dito na kinalaban ang bida ng kanyang clone na si X-24 at madali siyang na-overpower uli nito dahil sa panghihina niya. Pero kalaunan ay pupugutan na niya ng ulo ang kalaban gamit ang pinto ng sasakyan ngunit nasipa si Logan ng malakas ni X-24 at agad na binaril siya ng hook sa hita ni Pierce. Si Laura naman ay galit na inatake ang clone at buong tapang na kinalaban ito gamit ang mga clone niya sa mga kamay at sa mga paa. Ang batang si Bobby ay kinuryente ang ilan sa mga kalaban sa kanilang truck at kasama ang ibang mga batang mutants ay inatake nila si Pierce. Gamit ang kanilang mga mutant power ay nagawa nilang mapagtulungan na pabagsakin ang chief security ng Transigen, samantala si Laura na nakikipaglaban pa rin kay X-24 ay binuhos ang buong lakas rito ngunit hindi nagtagal ay nagawa siya nitong ma-overpower. Pero si Richter gamit ang kanyang kapangyarihan ay inangat ang isang truck ng Transigen at malakas na binagsak ito kay X-24. Subalit hindi nagtagal ay bumangon rito ang kalaban at mabilis na inatake si Logan. Hinila siya ni X-24 papunta sa isang nakatumbang puno at tinarak ang katawan niya rito. Pero si Laura ay dinampot ang baril sa sahig at agad na binaril ang kalaban sa ulo ng adamantium bullet. Pinutol ni Laura ang sanga na nakatarak kay Logan subalit kalaunan ay binawian na siya ng buhay habang hawak ang kamay ng anak niya. Labis na kinalungkot ng bata ang pagkamatay ng kanyang ama at maya-maya ay nilibing rin nila siya sa tabing ilog. Bago umalis si Laura roon ay tinigilid niya ang krus upang gawing letrang X bilang paggalang kay Logan na ang huling miyembro ng X-Men. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Carlos Angelo Rituntar Junio, Eros Miel Manzanilla, Ash Maron, Carlo Zanoria, Carl Pacantara, Juliet Sunico, Marlon Angeles, Leandro J. Beo, Lealyn Monteron, John Carl Ruba, Nafis Guindalongan, Kay Denver, Lulu Fieror, Chris Besagas, J. Lord Ramos, Janice Coertes, Boyet Padua, Saint Renz Combete, at kay Andrew Esponilla ng Zambales. God bless at salamat po sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.